Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Andoy. Taong 1950, Ifugao. Sa probinsya ng Ifugao taong 1950, meron isang munting baryo na nagngangalang Sitio Maligaya. Matatagpuan ito noon sa loob ng kilalang Banawe Rice Terraces ng mga panong iyon. Kalat na kalat sa baryo ang usap-usapan ng mga aswang na malayang naghahasik ng lagim sa gabi. Kaya naman bago pa magdilim at sumapit ang alas 7, lahat ng residente doon ay nasa loob na ng kani-kanilang mga bahay. Bukod sa nakasarado ang bawat pintuan at bintana, sinigurado ng bawat pamilya nakakadena ang mga ito. O hindi kaya naman merong nakaharang na malaking kahoy. Ilang taon na rin ang lumipas nung huling umatake ang mga nilalang na ito. Ngunit pinagpatuloy pa rin ng mga residente ang tradisyon dahil hindi pa muling naeengkwentro ng mga mamamayan ang mga aswang. Ito ang naging rason kung bakit hindi naniniwala ang batang si Andoy sa mga kwento ng matatanda pati na rin ng mga magulang. Bagamat pinagsasabihan si Andoy ng mga magulang nito, maniwala man o sa hindi, wala namang masama kung maghahanda para makasigurado. Kaso nga lang, hindi pa rin sumang-ayon si Andoy. Isang araw, habang nag-aayos ng mga palay si Andoy kasama ang ama, narinig niya ang tawanan at hiyawan ng ilan sa mga kabataan sa lugar. Nagkukumpulan ang mga ito at tila nagkakantsawan sa pinapalibutan. Kaagad ibinaba ni Andoy ang mga hawak na palay at dumampot ito ng itak. Lumapit siya sa nagkukumpulang kabataan upang siguraduhing mabuti kung ano ang pinagtutulungan ng mga ito. "Sinasabi ko na nga ba eh," wika ng binata sa sarili. Inangat nito ang hawak niyang itak. "Kapag hindi niyo pa tinigilan yung panunokso kay Linda, sisiguraduhin ko na meron tatamaan sa inyo," wika ni Andoy habang pinapakita ang bitbit na itak. Kaagad namang tumigil ang mga bata at isa-isang nag-alisan hanggang sa may nagpahuli na isang bata. Hindi mo dapat pinagtatagol ang isang katulad niyan. Balang araw pagsisisihan mo rin. Yung pagtulong mo sa mga lahi nila, matatauhan ka rin. Sana lang hindi ka mapahamak sa ginagawa mo. Nagkipit balikat na lang ang binata at hindi na lang ito pinansin. Agad niyang inabot ang kanyang kamay upang tulungan na tumayo ang kaibigan. Hindi ko alam kung bakit naniniwala yung mga yun sa mga kwento eh. Kapag nalaman ko talaga kung sino nagpakalat ng chismis na yun, sisiguraduhin ko malilintikan sa akin eh, wika ni Andoy sa kaibigan. "Wala namang problema kung naniniwala sila sa mga kwento eh. Ang akin lang, huwag silang mananakit," wika ni Linda, sabay pagpag nito sa katawan. Napaaray ang dalaga dahil natamaan nito ang isa sa mga sugat. Kaagad siyang tinulungan at dinala ni Andoy sa kanilang tahanan upang ipagamot kay Aling Maria, ang nanay ni Linda. Dating kilalang magaling na manggagamot si Aling Maria. Sa sobrang galing nito, dinarayo pa nga ito ng mga karatig bayan para lang makapagpagamot. Kaso nga lang hindi nila alam kung bakit. Isang araw ay bigla itong nagbago. Ang dating masayahin at matulungin na matanda, pinalitan ng maasim at nakasimangot nitong muka. Dito na din nagsimula ang mga usap-usapan na naging mangkukulam ang matanda. Ayon sa mga sabi-sabi, ginamit daw nito ang karunungan ng kasamaan hanggang sa kinusumo nito ang kanyang kaluluwa dahilan upang ito ay magbago. Hindi nila alam kung bakit niya ito ginawa, kung totoo man ba ang mga kwentong ito. Pero naging sapat na iyon upang layuan at katakutan ang matanda.
Paghatid ni Andoy sa dalaga, hindi na ito nanatili pa. Bagamat hindi naniniwala ang binata sa mga kwento, narerespeto niya ang kagustuhan ng matanda na ayaw nito nang may bumibisita sa kanila. Maraming salamat, Andoy ah. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag wala ka. O siya, sige, mag-iingat ka ah. Wika ng dalaga. Sinarado nito ang kanilang pintuan. Habang naglalakad, nagbalik tanaw ang binata. Inisip nito ang sinabi ng kanyang kaibigan. Magkahalong lungkot at tuwa ang naramdaman ng binata sa sinabi ng kaibigan. Tuwa dahil pinapahalagahan ng dalaga ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit ang lungkot naman dahil siya lang ang nag-iisang kaibigan nito. Pagkarating sa tahanan, kaagad nag-isip ang binata ng paraan kung paano ito mapapaniwala ang mga tao na hindi tunay ang kumakalat na balita tungkol sa dalaga at ina nito. Naalala ng binata na ang mga tsismis na sinasabi, sa gabi nagaganap ang pangkukulam ng matanda. Ngunit dahil wala namang nalabas sa gabi, wala ni isa ang nakapagpatunay. Kaya naman napagpasyahan ng binata na hikayatin ang mga mamamayan na huwag muna umuwi kagad ng tahanan. Huwag magsara ng tahanan lalo na kung hindi pa naman magpapahinga. Wika ng binata na wala naman ang mga nilalang na kinakatakutan ng mga residente. Dagdag pa nito, sa hinaba-haba ng panahon, ni isang beses hindi nakita ang sinasabing aswang. May ilang napaisip sa mga binitawang salita ng binata. Kadalasan sa mga naimpluwensya nito ay mga kabataan din. Ngunit ang ilan ay hindi naniwala at minabuting doblehin pa ang mga kadena. May ilan rin sa mga residente ang nagsaboy ng asin sa bakuran, pinalibot sa buong tahanan. Nakita ng tatay ni Andoy na nanghihikayat ng ilan sa mga kabataan na lumabas ng tahanan kahit gabi na. Kagad siyang pinuntahan ng ama. Hinila ang binata papunta sa kanilang bahay. Tila nagdabog ang tatay sa sobrang lakas ng pagkakasarado ng pintuan. Ano bang nakain mo, anak? Bakit bigla kang nagkakalat ng maling balita sa mga kababayan natin? Kapag sila napahamak, magiging kasalanan mo pa. Wika ng tatay ni Andoy. Tay, ni isang beses, hindi ko naman nakita yung sinasabi niyong aswang eh. At isa pa, kung totoo man yung mga nilalang na sinasabi niyo ni nanay, malamang wala na yung mga yun. Panahon na siguro para wag natin takutin yung mga sarili natin. Hayaan nating mamuhay ang bayang ito sa normal. Hindi yung natatakot sila sa bagay na wala namang katotohanan. Tugon ni Andoy. Hindi mo alam ang sinasabi mo, anak. Hindi mo alam ang kakayahan ng mga aswang. Itsura pa lang nila, magdudulot na ng matinding takot sa inyong puso. Papaano na lang kapag nalaman mo pa kung ano ang kaya nilang gawin? Alam mo, nakakahalata na ako sa iyo eh. Alam kong ginagawa mo ito para kay Linda. Hoy anak, huwag kang masyadong makikipaghalubilo sa babaeng yun. Alam kong gusto mo siya, pero hindi natin alam kung tunay ba ang mga balita tungkol sa mag-inang yun. Wika ng tatay. Pati ba naman ikaw, tay, naniniwala sa mga sinasabi nila? Tanong ni Andoy. Napansin niya ang lungkot sa mukha ng binata. Hindi naman sa ganun, anak, pero Hindi na pinatapos pa ni Andoy ang ama. Nagpaalam na lamang ito at pumunta sa silid upang makapag-isip-isip. Lubhang nalungkot ang binata dahil sa tingin niya, siya na lang talaga ang nag-iisang tao sa kanilang bayan na naniniwala sa pagkainosente ng dalaga. Habang nakadungaw sa bintana, naisipan ng binata na ayain na lamang si Linda na umalis sila sa sitio Maligaya, manirahan sa ibang lugar kung saan hindi sila kilala. Doon ay maaari silang magsimula uli. Napangiti na lamang si Andoy sa kanyang naisip.
Nang gabing yun, nagbalot na ng mga gamit ang binata. Makalipas ang ilang oras, bumaba na si Andoy upang tignan kung nasaan ang ama at ina. Nang masiguradong tulog na ang mga magulang, dahan-dahan itong binuksan ang bintana sa kanilang tahanan. Mas malaki ang mga harang sa pintuan, kaya nagpa siya ang binata sa bintana na lamang dumaan. Ngunit hindi pa rin naging madali ang pagbukas nito. Sa dami ng harang at kandado, minabuti ni Andoy na wag gumawa ng kahit anong ingay. Kalaunan ay nabuksan niya ang bintana. Inilabas ang kanyang mga gamit at dahan-dahan itong sumampa upang makalabas. Kinakabahan si Andoy sa bawat pagkilos. Kahit kaunting ingay ay ayaw niyang gumawa. Pinakiramdaman niya ang paligid kung meron bang nagising sa kanyang mga kilos. Nang masiguradong ligtas ang lugar, doon siya nagpatuloy. Kalaunan ay narating na nito ang bahay ni Linda. "Linda! Linda! Linda!" wika ni Andoy. Magsasalita pa sana ang binata. Ngunit napaisip siya na maaaring si Aling Maria ang sumagot sa kanya. Kaya naman nang marinig niyang may mga yapak na papalapit sa pintuan, dali-dali siyang nagtago sa likod ng malaking bato at mga puno. Laking kaluwagan ng pakiramdam ni Andoy nang makita niyang si Linda ang nagbukas ng pintuan. Bago pa ito isarado ng dalaga, lumabas siya sa pinagtataguan at nilapitan si Linda. "Diyos ko naman, ano ka ba, Andoy? Munti ka na akong atakihin sa puso sa'yo eh. Ano bang ginagawa mo dyan? Gabi na oh. Delikado sa labas." Wika ni Linda at kagad siyang pinapasok sa tahanan. "Nandiyan ba yung nanay mo, Linda? Ayoko namang magalit siya na may bisita ka ng ganitong oras." "Wala siya dito, may ginawa lang siya sa labas." Teka, ano yan? Bakit may dala ka mga gamit? Huwag mo sabihing lumayas ka sa inyo, ha?" Tanong ng dalaga. "Kung mamarapatin mo sana, yayayain kita na umalis na lang dito eh. Hindi ko na kayang makita kang abusuin ng taong bayan. At alam kong sinasaktan ka rin ng nanay mo. Nakita ko yung mga pasa at sugat na nasa braso mo eh. Sigurado ko, hindi yan galing sa taong bayan eh. Bago ka pa masaktan ng lubos ng taong bayan, dumadating kagad ako para protektahan ka eh. Kaya sigurado ako, nakuha mo yan sa nanay mo." Wika ni Andoy sabay turo sa braso ng dalaga. Kagad tinago ng dalaga ang mga pasa at sugat. Magsasalita sana ito nang biglang may kumatok sa pintuan. Kagad nagtago si Andoy pati na rin ang mga gamit nito. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang takot na nararamdaman ng binata nang maramdaman ang presensya ni Aling Maria. "Sabihin mo sa akin, anak, parang meron kang bisita kanina?" tanong ni Aling Maria. "Si Andoy ho, nangamusta lang po kanina pero umalis na po siya. Akin na po yan, Nay. Liligpitin ko na po yung mga dala nyo." Wika ng dalaga, sabay abot sa mga bitbit ng ina. Kagad pinagsilbihan ni Linda ang ina na tila galing sa isang importanteng lakad. "May trabaho ba si Aling Maria? Siguro bumalik na siya sa panggagamot." Wika ni Andoy sa sarili. Inaantay niyang matapos at umakyat sa kwarto si Aling Maria. Nang masigurong nakatulog na ang matanda, lumabas na ito sa pinagtataguan at kinausap ang dalaga. "Ano, Linda? Sasama ka ba sa akin? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na hindi ka magugutom. Marami akong kaalaman eh. Marami akong kakayahan sa pagbubukid. Masipag din ako ha. Pangako, magiging mabuti ako sa'yo." Wika ni Andoy. Damang-dama ng dalaga ang senseridad ng mga salitang binitiwan ng binata
Maluwa-luwa ang dalaga nang tanggihan niya ang alok ni Andoy. Pasensya ka na, Andoy, ha. Hindi ko pwedeng iwan yung nanay ko eh. Alam naman natin, 'di ba? Kahit bali-balik ta rin pa yung mundo, iisa lang yung magulang natin. Wala na nga si tatay eh. Iiwan ko pa ba yung nanay ko? At isa pa, nasasaktan lang naman ako ni nanay kapag meron akong maling ginagawa eh. Maigpit man ang nanay ko, pero ramdam ko yung pagmamahal niya. Sigurado ako dun. Pagpapaliwanag ng dalaga. Naintindihan ni Andoy ang ibig sabihin ni Linda. Inaasahan niya rin ang posibilidad na ito ang magiging sagot niya. Ngunit hindi pa rin maiiwasan na makaramdam ito ng kirot sa kanyang puso. Ang mabuti pa umuwi ka na lang muna, Andoy. Bago pa malaman ng pamilya mo na wala ka na sa lugar. Ililihim ko yung pangyayaring ito. At pakiusap, wag na wag kang lalabas paggabi. Mabuti na lang, hindi ka nakita ng mga tulad nung kinikwento ng mga aswang, di ba? Yung kumakalat na kwento sa atin. Wika ni Linda. Ay nako, gawa-gawa lang naman ng matatanda yun, Linda. Para matakot yung kabataan at matulog ng maaga. Huwag mo sabihing naniniwala ka dun. Wika ni Andoy. Hindi kagad umimik ang dalaga. Bagyang napatras habang hinahawakan ang braso. Basta Andoy, makinig ka na lang. Teka, anong oras na ba? Mamaya ka na nga umuwi. Hindi pa pwede. Hindi pa ligtas. Mag-antay pa tayo ng ilang minuto. Basta ipangako mo sa akin ha. Huwag ka na uli lalabas ng gabi. Wika ni Linda. Tumango na lamang si Andoy. Doon na siya nagpalipas ng gabi sa sala ng kaibigan. Pagsapit ng 4:00 ng umaga, kaagad nitong binitbit ang gamit at umalis. Nagpaalam ito sa kaibigan at nangakong gagawin niya ang lahat ng makakaya upang protektahan ito. Kumaway ang dalaga sa pag-alis ng kaibigan. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa, nakadungaw si Aling Maria sa bintana sa itaas. Nakita nito at narinig ang lahat ng pinag-uusapan nila. Binuksan ang kanyang aparador. Hinanda ang latigo na nasa kanyang kamay. Kaagad nakatulog si Andoy nang makarating sa tahanan. Makalipas ang ilang sandali ay ginising ito ng kanyang ina. Hindi maganda ang pakiramdam ng binata dahil kulang ito sa tulog. Hindi na lang niya sinabi sa mga magulang dahil siguradong mapapagalitan siya. Kaagad itong nagbihis at kinuha ang kagamitan upang pumunta sa bukid kasama ang ama. Bagaman pagod ang binata, napansin niya pa rin ang hindi karaniwang katahimikan sa paligid. Hindi nito nakita ang mga batang madalas tumutokso sa kaibigan. Lumipas pa ang ilang oras. Tuluyang nag-alala ang binata dahil hindi niya rin makita si Linda. Maglalakad na sana si Andoy papunta sa kung saan madalas tumatambay ang kaibigan. Ngunit naisip niya na maaaring tulog pa ang dalaga kaya wala pa ito sa lugar. Kaya't kahit nag-aalinlangan, muling bumalik sa pagtatrabaho si Andoy. Hanggang sa dumating ang hapon, hindi pa rin nakita ang dalaga. Sumapit na ang gabi. Hindi pa rin niya nakita ang kaibigan. Kaya naman labis ang pag-aalalang naramdaman ni Andoy. Nagtungo siya sa bahay ng dalaga. Halos 1 oras kumatok si Andoy bago ito pagbuksan. Bahagya lamang binuksan ni Linda ang pintuan kung saan kita lamang ang kanang bahagi ng kanyang muka. Umuwi ka na, Andoy. Ayos lang ako. Salamat sa pagpunta. Wika ng dalaga. Isasarado sana ang pintuan, ngunit hinarangan nito ng binata. Marahang itinulak ni Andoy ang pinto, ngunit pinigilan nito ni Linda. Hindi tumigil ang binata at kalaunay tuluyan nitong nabuksan ang pintuan
Dali-daling tinakpa ng dalaga ang mga bakas ng latigo mula sa kanyang binti hanggang sa mga braso. Kaso nga lang nakita pa rin ni Andoy ang mga sugat. Mas malaki ang mga marka sa kanyang likuran. Hindi kagad nakaimek ang binata. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkabahala at pag-aalala. Pinagmasdan niyang mabuti ang kaawa-awang kalagayan ng kaibigan na tila maluha-luha ito sa kanyang sinapit. Bukod sa inaabuso nga ito ng mga kababayan, nakakatanggap din ito ng pagmamalupit mula sa ina. Wala nang ibang hangad si Andoy kung hindi maialis si Linda sa kinakalagyan. Gustuin man niyang bigyan ito ng mas magandang buhay, hindi niya magawa, lalo na kung si Linda mismo ang ayaw sumama. Sabihin mo sa akin, saan mo nakuha yung mga sugat mo? Wika ni Andoy. Hindi umimik si Linda. Walang nagawa ang binata kung hindi kimkimi ng awa at galit na nararamdaman. Asan si Aling Maria? Sabihin mo sa akin, nasan siya? Wika ni Andoy. Tila nagbago ang postura ng binata, maging ang boses nito. Nanlaki mga mata ni Linda. Ito ang unang beses niyang narinig ang pagkaseryoso at galit ng binata. Wag na, Andoy. Hindi naman siya... Ano? Hindi masama ang ginagawa niya sa'yo. Hindi pa ba sapat sa'yo yung pananakit ng mga kababaryo natin? Pati sa nanay mo nagagawa mong tisin. Ay nako, pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang tumaas yung boses ko eh. Nag-aalala ako eh. Mamaya, makita na lang kitang bangkay kapag pinagpatuloy mo yung ganyang buhay eh. Wika ni Andoy. Walang nasabi ang dalaga. Alam niyang tama ang binata. Siya rin mismo ay naghahangad na matrato ng maayos, ngunit hindi naman kayang iwan ang ina. Lumabas si Andoy upang makapag-isip-isip. Siya na mismo ang maghahanap kay Aling Maria dahil ayaw sabihin ng dalaga ang kinaroroonan nito. Habang nasa tahanan, inakala ng dalaga na umuwi na si Andoy kaya hindi na sinundan pa. Nilagyan niya ng mga gamot ang sugat at nagpahinga. Punong-puno ang isip ni Andoy habang hinahanap ang matanda. Bukod sa hindi niya alam ang kinaroroonan nito, hindi niya rin alam kung paano o kung ano ang sasabihin. Bagamat kabado ang binata, hindi naman ito nalamangan ng kanyang damdamin para sa dalaga. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig ng tila may nagdarasal sa bandang unahan si Andoy. Binagalan niya ang paglalakad. Dahan-dahan itong lumapit sa pinagmumula ng ingay. Bumaba ang binata habang papalapit na sa lugar. Meron ditong malaking apoy na hinaharangan ng anino ng isang tao. Nakataas ang parehong kamay. Sinubukang pakinggan ni Andoy kung ano ang salitang naririnig. Ngunit kahit anong pag-intindi niya, wala ni isang salita ang pamilyar sa kanya. Hindi normal na lingwahe ang lumalabas sa bibig nito. Ngunit habang tumatagal, napapansin ni Andoy na tila pamilyar ang boses ng nagsasalita. Nanlaki ang mga mata nang maisip niyang maaaring si Aling Maria. Ngunit hindi siya sigurado dahil nakatalikod ito habang nakabalot ng itim na tela. Gulat na gulat ang binata. Nakatapak siya ng sanga na naglikha ng ingay. Tumigil sa pagsasalita ang matanda. Humarap sa kinaroroonan ni Andoy. Tinakpa ng binata ng maigpit ang kanyang ilong at bibig. Ginawa niya ang lahat upang hindi na muling makalikha ng ingay. Malakas ang tibok ng kanyang puso hanggang sa maramdaman na unti-unting lumalapit sa kanya ang matanda. Nanay, ano pong ginagawa niyo dito? Hindi ba dapat nandito ka malapit sa apoy? Masisira yung ritual na ginagawa mo eh. Wika ni Linda sa ina.
Kaagad umatras ang matanda at bumalik sa dating pwesto. Nakaramdam ng ginhawa ang binata. Dahan-dahan itong gumapang papaalis sa lugar. Lingid sa kanyang kaalaman, sinadya ito ni Linda upang makatakas siya. "Andoy, sana tumigil ka na. Hindi mo alam yung gusto mong pasukin." Wika ni Linda sa sarili. Itinaas niya rin ang dalawang kamay. Sinamahan ng ina sa pagdarasal. Nang makalayo na ang binata, doon niya napagtanto na maaaring may katotohanan nga ang mga naririnig na tsismis. Hindi ganun si Linda eh. Pati ba naman ako maniniwala na din? Wika ni Andoy sa sarili. Sinasampal niya ng marahan ng pisngi. Kalaunan ay nakauwi na rin ang binata. Sinabi sa sarili, bukas kailangan sagutin ni Linda ang ilan sa kanyang mga katanungan. Pagputok ng liwanag, hinanap kagad ng binata si Linda, ngunit wala ito palagi sa kinaroroonan. Dito nagpasya na lamang muna ang binata, tulungan ang ama upang hindi masayang ang oras. Matapos ang pagbubukid ni Andoy, pinuntahan din ito ang tahanan ng dalaga ngunit parang walang tao sa lugar. "Tao po! Tao po!" Wika ni Andoy, habang kumakatok sa pintuan ngunit walang sumasagot. Sinubukan muli ng binatang kumatok ng ilang beses, kaso nga lang walang rumiresponde. Naghintay ang binata sa bakuran ng dalaga hanggang maggabi. Hindi nito namalayan na nakatulog siya kakaintay. Nagising na lang si Andoy. Nakarinig siya ng malakas na ingay. Samahan ng malakas na angil na parabang nagmumula sa napakalaking hayop. Hindi niya matukoy kung anong uri ng tunog. Kagad tumayo ang binata at sinuri ang paligid. Dahil sa dilim, hindi niya alam na merong papalapit sa kanya. Kagad natumba si Andoy nang hilahin ng nilalang ang kaliwang binti. Bagamat lumalaban ang binata, dahil hindi masyadong makita ang kalaban na hirapan nitong kumawala, binaon ng nilalang ang mahaba at matatalas na kuko. Dito na napasigaw ng malakas si Andoy. Dahil sa pagsigaw, mas lalong dumami ang lumapit sa kanya. Habang tumatagal nasa sanay na ito sa dilim, naaaninag niya ang itsura ng mga nilalang. Halos iba't iba ang hugis ng mga ito. Merong ilan na maninipis ang pangangatawan, yung iba ay malalaki. Bagamat iba't iba ang anino ng mga ito, pare-pareho naman silang pula ang mga mata. Nakabuka ang mga bibig, kung saan makikita mo ang napakadilaw at matatalas ng ngipin. Nabalot ng takot si Andoy, ngunit naalala niya bigla si Linda. "Si Linda, paano kung nabiktima siya ng mga nilalang na to? Paano kung..." Natigilan si Andoy sa pag-iisip. Kagad dumampot ng bato. Ipinukpok sa nilalang na humihila sa kanya. Paulit-ulit niya itong ginawa, kaso nga lang hindi naging sapat. Bago pa siya makuha ng nilalang, napakapit ang binata sa sanga ng puno. Paulit-ulit siyang hinihila ng nilalang hanggang sa tuluyang nabali ang sanga. Nagkaroon ito ng matulis na bahagi. Kagad ibinaon ng binata sa nilalang. Bagamat nasaktan siya sa ginawa, sapat naman ito upang mabitawan siya ng nilalang. Kahit pa ika-ika, binilasan niya ang paglalakad upang hanapin si Linda. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ito ang unang pagkakataon na makaengkwentro ng nilalang. Unti-unti nang nangihina ang katawan ni Andoy sa dami ng dugo na nawala at sa dami ng sugat. Bago pa tuluyang mawalan ng malay ang binata, nakita niya ang tila anino ni Linda na papalapit sa kanya. Tuluyan nang nandilim ang paningin ni Andoy. Nagising na lamang ito makalipas ang ilang sandali
Nasa ilalim ng malaking puno. Balot na balot ang buong katawan ng iba't ibang klase ng dahon. Kahit papano, nabawasan ang sakit na nararamdaman ng binata. Kumusta ang kalagayan mo, Andoy? Wika ni Linda na siyang kinagulat ng binata. Sa dilim ng paligid, hindi niya namukaan ang dalaga. Linda? Teka, ikaw ba yan, Linda? Ano ba kasing ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng tahanan lalo na pagsapit ng dilim? Yan din ang itatanong ko sa'yo eh. Anong ginagawa mo dito? Lalo na't nagkalat yung mabangis na nilalang. Pakiramdam ko tuloy may kinalaman kayo dito eh. Wika ni Andoy. Ngunit sa kaloob-looban ng binata ay pinapagalitan niya ang sarili. Aminin man niya o hindi, unti-unti na siyang nagdududa sa kilos ng dalaga. Ayaw niya mang maniwala sa mga sabi-sabi. Pero hindi niya maintindihan yung mga nakaingkwentrong nilalang kanina. Suotin mo to. Kahit anong mangyari, wag na wag mong tatanggalin. Eto na lang ang magsisilbi mong proteksyon. Wika ng dalaga, sabay abot ng isang uri ng kwintas. Kagad itong isanuot ng dalaga sa leeg ng binata. Ano ba to, Linda? At saka hindi mo naman sinagot yung tanong ko ah. Wala na tayong oras para dyan. Sa susunod ko na sasabihin kapag… Hindi na ituloy ng dalaga ang sasabihin. Bigla na lang itong kumaripas ng takbo. Tatawagin niya sana ito, kaso nga lang parang may pumipigil sa kanyang bibig. Lumipas pa ang ilang sandali. Biglang naglabasan ang hindi mabilang ng mga aswang. Sinira nito ang mga palayan, halaman at lahat ng madadaanan. Umahon si Andoy mula sa pagkakabalot nito sa mga dahon. Biglang umilaw ang kwintas ng kulay pula. Nung dumaan ang ilang aswang, iniwasan siya ng mga ito. Nilagpasan lamang ng mga aswang si Andoy na siyang ipinagtataka niya. Tila isang milagro din. Naghilom ang mga sugat sa binti nang biglang kumulay ng berde ang kwintas. Bukod pa dito, tila lumakas ang pangangatawa ng binata kasabay ng pag-ilaw ng kulay asul na mga bato. Nagawa niyang makipagsabayan sa bilis ng mga nilalang. Kitang-kita ni Andoy kung paanong sirain ng mga nilalang ang bakuran ng mga tahanan. Naalala ni Andoy na may ilan sa mga taga-sityo na nagsaboy ng asin sa kanilang tahanan. Ito ang iniiwasan ng mga nilalang. Sa kasamaang palad, ang mga iilang hindi nakakalam, ito ang matagumpay na napasok ng mga nilalang. Rinig ni Andoy ang sigaw ng ilan sa mga kaawa-awang mga residente. Lahat sila ay humingi ng saklolo. Kagad namang pinunta ni Andoy ang mga humingi ng tulong. Patuloy na nagliliwanag ang kanyang kwintas. Gamit ang nabaling kahoy kanina, ito ang pinangsasaksak niya sa mga nilalang. Hindi siya inaatake ng mga ito. Tila ba hindi siya nakikita ng mga nilalang. Ipinagpatuloy niya ang pagsaksak sa mga aswang na para bang hindi niya kontrolado ang sariling katawan. Hanggang sa napahinto ang binata nang maparap sa mas malaking nilalang. Nabali ang hawak na sanga. Mas mahaba ang mga kamay nito. Mas malaki ang bunganga. Bagamat nabali ang sanga sa tigas ng dibdib ng nilalang, hindi naman masyadong nabahala si Andoy dahil tila hindi rin siya nakikita nito. Ngunit kitang-kita niya ang mga residenteng nasa loob ng tahanan. Dali-daling kumuha muli ng malaking sanga si Andoy. Nagulat ito kung gaano kagaan ang napakalaking sanga. Laking pasasalamat niya sa ibinigay ni Linda. Gamit ang buong lakas. Buong puwersang tumakbo ang binata at itinarak ang matalim na sanga. Tumagos ito ng tuluyan. Nawalan ng buhay ang nilalang.
Kaso nga lang kagad nawala ang kaunting tuwang nararamdaman ng binata. Bagamat marami ang napaslang ng binatilyo, tila hindi nauubos ang mga kalaban. San ba nanggagaling tong mga to? Hindi na nauubos ah. Wika ni Andoy sa sarili. Habang nagmamasid, napansin niya na patungo sa iisang direksyon ang mga nilalang. Sinundan niya ito. Kalaunan ay nakita naman niya ang pamilyar na itim na tela at malaking apoy sa harapan. Si Aling Maria? Oo nga, Si Aling Maria to ah. wika ng binata sa sarili. Tumakbo ito upang pigilan sana kung ano man ang ginagawa ng matanda. Ngunit bigla itong tumilapon sa kabilang direksyon. Lumaki ang mga mata ng binata nang makita nito kung sino ang pumigil sa kanya. Linda, kahit sigurado na ako, totoo ang balita tungkol sa inyo ng nanay mo. Kahit pinaniwala mo ako sa kasinungalingan. Nagmukha akong mangmang sa harapan ng buong baryo. Ako lang yung nag-iisang hindi naniwala na masamang tao kayo eh. Pero bakit tinutulungan mo pa rin yung nanay mo? Kahit yung mga kasama niyang nilalang tinutulungan mo. Ramdam sa boses ng binata ang sakit. Tumalikod lang ito at kagad nilapitan ang ina. Magsalita ka, Linda. Ginawa mo akong mangmang eh. Pinaniwala mong inosente kayo. Ilan bang mga tao ang handa kang patayin para sa nanay mo? Muling wika ni Andoy. Kaso nga lang hindi na lumingon pa si Linda. Kitang-kita ng dalawang mga mata ni Andoy kung paanong kontrolin ng matanda ang mga nilalang. Tila bawat kumpas ng kamay ni Aling Maria ay may kaakibat na utos. Kagad tumayo si Andoy at dali-daling tumakbo sa bayan upang tulungan ang mga ito. Kumuha muna siya ng malaking sako ng asin kung saan isinaboy niya ito sa lahat ng kayang daanan. Binigyan niya rin ang mga residente upang tulungan siyang isaboy ito bilang proteksyon sa mga nilalang. Hindi sapat ang asin lang, anak. Kailangan mo itong samahan ng orasyon. Wika ng ama. Kagad siyang nilapitan ng binata at nagpasalamat dahil ayos lang ang mga ito. Nangingi rin siya ng tawad dahil hindi siya nakinig sa kanila. Matapos ang saglit na pagbabalik ng dalawa, nagtulong-tulong na sila upang dasalan ang mga tahanan. Habang naglalakbay, unti-unting nang lumo ang binata. Lampas sa kalahati ng bayan ang napaslang ng mga aswang. Sinisisi ng binata ang sarili sa mga nangyari. Kung nakinig lang siya. Kung hindi niya hinikayat na lumabas at maging kampante ang ilan sa mga residente. Kung hindi lang niya kinaibigan si Linda. Buhay pa sana ang mga kababaryo. Sa susunod na tayo magluksa at ilibing natin sila na maayos. Sa ngayon, importanteng mapuksa natin ang mga nilalang at tuluyang patayin ang ugat nito. Si Aling Maria. Wika ng ama. Pinunasan ng binata ang mga luha. Kagad nagtungo sa kinaroroonan ng mag-ina. Nang makita nila ang dalawa, kagad inilabas ng ama ang mga tila durog na halaman sa bulsa. Kagad niya itong binulungan ng dasal at inihip papunta sa matanda. Umangil ng napakalakas ang matanda dahil tila nalapnos ang mga balat nito. Agad niyang itinuro ang tatay ni Andoy at sumugod kagad ang mga nilalang. Dali-daling tinulungan ni Andoy ang ama. Habang nakikipaglaban ang binata sa mga ito, ang ama ay ginagamit ang kaalaman upang puksain ang mga ito ng tuluyan. Nakita ni Aling Maria ang kwintas ni Andoy. Nanlaki mga mata at tumingin sa leeg ng anak. Nang makitang wala ito, kagad siyang sinampal ng matanda. Ibinigay ko sa iyo ang bagay na yon bilang proteksyon mo. Hindi yon para sa iba. Naitigil na natin to. Matagal na ako nagmamakaawa sa iyo eh. Lumipat na lang tayo kung saan walang nakakakilala sa atin.
Kahit mapatay mo yung mga residente dito, hindi na natin maibabalik pa si tatay. Kahit po ako nasakta ng patayin nila si tatay, pero kahit pumatay pa kayo ng libo-libong tao, hindi na po siya mabubuhay eh. Dadami lang ang katulad niyong gustong magiganti at hindi matatapos ang ikot ng paghihiganti at kamatayan. Nanay, tumigil na tayo. Wika ni Linda. Tila napaisip ang matanda ng bagya. Ngunit kalaunan, hindi na lang niya pinansin ang pakiusap ng anak. Nagpatuloy ang matanda na magasik ng kadiliman sa bayan. Ang dating gabi sa sitio Maligaya, punong-puno ng bituin, ngayon ay karumal-dumal ang makikita. Habang tumatagal ang labanan ni Andoy at ng tatay nito laban sa mga aswang, unti-unti nang nakakaramdam ng pagod ang binata. Kahit papano, may limitasyon ng kwintas na ibinigay ng dalaga. Nang tuluyan ng maubos ng dalawa ang mga aswang, sa hindi inaasahang pagkakataon, 3 nilalang ang tinawag ng kalaban. Mga uri ng nilalang na merong pakpak. Dito na lubusang nahirapan ng binata dahil doble ang lakas nito kumpara sa mga nakalabang aswang. Tinulungan siya ng ama, ngunit hindi masyadong umuubra ang mga orasyon sa 3 nilalang. Kung ano man ang usapan ni Aling Maria sa mga nilalang na ito, mataas na uri ng orasyon ang ginamit niya. Hindi tinatabla ng mga aswang kahit pinakamalakas na orasyon ko ang gamitin. Isang paraan na lang ang pwede kong gawin, anak. Ako mismo ang magsisilbing pangontra sa mga aswang. Ingatan mo ang iyong ina. Huwag mong kalimutan na mahal ko kayo. Wika ng ama. Nagbanggit ito ng ilang orasyon. Naglabas sa bulsa ng kulay itim na ugat. Lumapit siya sa mga aswang at hinayaang kainin ang kanyang sarili. Tutulungan pa sana ito ni Andoy, ngunit sobrang bilis ng kaganapan. Umagos ang dugo ng tatay sa mga nilalang. Kaso nga lang sa pagkonsumo sa katawan ng ama, ito ang pinakamalaking pagkakamali ng mga nilalang. Tuluyang nanghina ang kanilang katawan. Ito naman ang pagkakataon ni Andoy na tuluyang puksain ang mga ito. Walang pagdadalawang isip niyang ginilitan ng leeg ang 3 aswang. Matapos patayin ng mga nilalang, hinabol muna ng binata ang kanyang hininga. Dahil lubos nitong nagamit ang kanyang lakas, maging ang kapangyarihan ng suot na kwintas. Napalood muna ito at nagpahinga ng bagya. Lingid sa kanyang kaalaman, hindi pa natatapos si Aling Maria. Muli niyang ginamit ang mga pulsera sa kamay. Nag-utos sa isa pang nilalang upang tuluyan na si Andoy. Nang makita ni Linda ang ginawa ng nanay, kagad niyang kinuha ang itim na porselas. Walang pagdadalawang isip na tinapakan at dinurog ang mga bato. Dahil sa ginawa ni Linda, naputol ang ugnayan ng ina sa mga nilalang at bilang kabayaran sa kanyang ginawa, sila ang pinunteriya ng mga nilalang. Nakatalikod si Aling Maria. Papunta sana ito muli sa tahanan upang kumuha ng iba pang kagamitan. Naiwan ang anak sa lupa kung saan ito inatake ng nilalang. Napasigaw kagad si Linda sa sakit. Bagamat naging masamang ina ito, naroon pa rin ang pagmamahal sa kanyang anak. Kitang-kita sa mukha ng matanda ang takot at pagsisisi. Hindi naprotekta ng dalaga ang sarili dahil na rin sa pananakit ng kanyang ina. Kaya bago pa ito tuluyang lantakin ng nilalang, kagad nagbitaw ng orasyon ang nanay upang siya ang punteryahin ng mga nilalang. Kagad silang lumipat sa matanda at siya ang pinatay. Katulad ng ginawa ng tatay ni Andoy, inalay din ng matanda ang kanyang sariling katawan upang magsilbing pangontra sa mga nilalang. Kalaunan, tuluyang nilamon ng nilalang si Aling Maria. Kahit papano may awa pa rin ang tadhana kay Linda. Nauna siyang mamatay dahil sa mga sugat.
bago pa niya makitang mamatay sa kanyang harapan ang minamahal na nanay. Matapos naman ng kaganapang iyon, kagad umalis ang mga nilalang sa lugar. Iilang tao na lang ang natirang residente sa buong sitio. Nagtagumpay ang plano ng matanda, makapagigante sa buong lugar. Kaso nga lang namatay din ang nag-iisa niyang anak. Nagluksa ang mga natira sa sitio. Naiwan ang iilang mga residente upang buuin muli ang mga tahanan at komunidad na nasira. Lumipas ang ilang araw. May nabalitaan ang ilan sa kanila. Meron daw natagpuan na aagnas na hindi makilalang hayop na napakalaki. Alam ni Andoy na ito ang mga nilalang na kumain kay Aling Maria. Dahil sa ginawang pangontra ni Aling Maria, dahil inalay niya ang katawan upang magsilbing pangontra, hindi na tumagal pa ang buhay ng mga nilalang. Isang dekada ang lumipas matapos ang karumal-dumal na insidenteng iyon. Bagamat sariwa pa rin ang alaala ng gabing iyon, hindi ito naging hadlang upang magpatawad at umusad muli ang mga residente. Isa sa mga paraan upang makalimot ang ilan, umalis sa bayang iyon. Ang nanatili na lamang sa lugar, si Andoy at ang nanay nito. Nagbalik tanaw si Lolo Andoy sa mga nakaraan nito. Nakita niyang maraming nagbago sa sitio Maligaya makalipas pa ang ilang mga taon. Tanging si Andoy na lamang ang naninirahan doon na naaalala pa ang nangyari sa nakaraan. Sa awa ng Diyos, matagumpay na nabuo muli ni Andoy ang sitio dahil sa kaalaman sa pagbubukid. Unti-unti ring bumalik ang luntiang paligid. Mas dumami pa ang mga halaman at puno. Kalaunan merong mga manlalakbay na nadiskubre ang dating sitio. Ang ilan sa mga manlalakbay ay nagpasyang manirahan sa sitio Maligaya. Hindi na katulad noon na tuwing gabi ay kailangan magsara at magkandado ng mga pintuan. Ngayon ay malaya na silang nakakapaglakad sa gabi na walang pangamba sa mga nilalang. Bumalik sa ligtas at payapa na sitio ang buong lugar dahil nawala na ang banta ng mga nilalang. Ayon pa sa mga kwento, may isang espiritong gumagala tuwing gabi sa sitio Maligaya. Binabantayan nito ang mga mamamayan. Pinoprotektahan ang mga tao sa anumang dilubyong dumating sa bayan. Sa pagkakalam ni Andoy, ang kaluluwa ni Linda ang naging tagapagbantay ng mga taong naaapi sa kanilang bayan. Ngunit lahat ng ito ay siya lamang ang nakakalam. Wala ring patunay kung totoo ba ang lahat ng ito o bunga lamang ng malikot niyang isipan. Nabansagan mang sitio Maligaya ang buong lugar. Ngunit sa ganda ng pangalan nito, merong karumal-dumal na karanasan ang nangyari sa lugar. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Opinyon ko lang para dun sa nagpadala. Ewan ko kung ganun din yung mapapansin nyo mga kabayan kasi pinadala lang naman sa atin to . Si Linda mismo yung nagbigay ng pangontra tapos sila din yung dahilan kung bakit merong panggagambala sa lugar. Pero makikita din naman natin sa kwento, yung nanay niya lang naman yung gusto magigante. Kaso ang problema dito, sobrang bilis kumapit ng tangan yung binigay sa kanya na kwintas. Parang pagkasuot pa lang, naging sobrang lakas kagad ng bida. So parang medyo off ako dun sa part na yun. Kaya ba mga kabayan, anong masasabi nyo sa kwento na ito? Maligaya akong babasahin ng comments nyo para mabasa din ng sender natin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Adelo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Iloilo. Maraming uri ng mutsyang naglipana sa kapaligiran. Ang ilan ay ginagamit sa panggagamot at ang ilan ay ginagamit para makapanakit ng kapwa.
Ngunit may ilang ding mutya na ginagamit para tumawag ng demonyo na mula pa sa kailaliman ng impyerno. Karamihan sa mga mutsyang ito nagmula sa hayop, kagaya ng aso, pusa, o hindi naman kaya ang mga musang. Ito ang naging karanasan ng ating tagapagpadala. Nang mga panong ito, katuwang ng amang manggagamot itong si Adelo, biyasa si Mang Rogelio sa mga sakit na dulot ng mga engkanto o masasamang elemento. Maging ang sumpa ng mga mambabarang at mangkukulam ay hindi nito inaatrasan. Kinakatakutan ng mga ito si Mang Rogelio dahil sa kakaibang pamamaraan ng panggagamot. Hindi na nagtatanong pa ng kahit ano ang matanda. Sa oras na malaman nito ang dahilan ng sakit, kaagad nitong tinutuluyan ang may kagagawan. Ito rin ang naging dahilan kung bakit marami ang nagagalit kay Mang Rogelio. Ngunit sa kabila ng reputasyon, marami ang taong patuloy na tumitingala sa kanya at gumagalang. At gaya ng lahat ng tinitingala, marami ding naiinggit. Isa na dito ay ang dating kaibigan at kapwa mag-aaral na itago na lang natin sa pangalang Brusco. Kapwa na ulila ng digmaan ang nooy mga paslit pang sina Rogelio at Brusco. Kinupkop ng isang ermitanyo, nilinang ang kakayahan hanggang sa tumungtong sa tamang edad. Parehong naging mahusay sa larangan ng lihim na karunungan ang dalawa. Magkatuwang na isinasagawa ang nasimulang adhikain ng kanilang guro. Gumawa ng kani-kanyang pangalan sa larangan ng panggagamot ang dalawang binata hanggang sa umabot sa puntong sinubok sila ng tadhana. Hindi maiwasan ng mga taong ikumpara ang kanilang kakayahan. Pilit ipinapaunawa sa kanilang dalawa ang dahilan kung bakit binigyan sila ng magkaibang kakayahan. Si Rogelio ay may kakayahang tumawag ng mga elementong ginagamit sa panggagamot. Samantalang si Brusco naman, palaging nagbabantay habang naggagamot si Rogelio. Hindi maunawaan ni Brusco kung bakit yon ang kanyang katungkulan, kaya nagtanim ito ng galit sa kanilang maestro. Hindi ko alam kung anong gusto mong palabasin, maestro. Pero mukhang hindi naman yata patas ang turing niyo sa amin. Bakit ako ang palagi nagbabantay? Tapos si Rogelio yung gumagamot at kinikilala ng mga tao. Wika ni Brusco. Mahalaga ba sa iyo ang tingin ng mga tao? Bawat isa sa inyo ay may mahalagang papel. Malakas ang kakayahan mo sa depensa. Samantalang si Rogelio naman, mataas ang kaalaman sa pagtawag ng mga elementong gabay. At yon ay dahil sa tangan niyang mutya ng musag. Tugon ni Maestro Ubing. Yan din ang isa sa pinagtataka ko sa iyo eh. Bakit si Rogelio lang yung binigyan niyo ng mutya ng musang? Pareho lang kaming nagsanay ng mabuti. Siguro naman karapat dapat din ako sa ganung uri ng kakayahan. Muling wika ni Brusco. Oo, karapat dapat ka. At wag mo sanang kakalimutan kung bakit kita naging mag-aaral. Kahit may magkaiba kayong mga tungkulin, hindi ibig sabihin nun na mas malaking pabor ang ibinibigay ko kay Rogelio. Malaking responsibilidad ang nakaatang sa balikat niya at ganun ka din. Pareho kayong may mahalagang papel na ginagampanan. Muling paliwanag ni Maestro Ubing. Ngunit sadyang pinangungunahan ng puot at inggit sa kamag-aral itong si Brusco. Kaya binalak niyang patahin ng guro. Mabuti na lang at naagapan ito ni Rogelio. Kasalukuyang nagdarasal ang matanda ng pasukin ito ni Brusco. Walang kaalam-alam ang maestro sa totoong pakay ng mag-aaral. Kaya tinanong niya ito kung ano ang ginagawa sa silid.
Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Hindi ba oras na ng pahinga nyo? Tanong ng maestro. Hindi nagsasalita ang binata. Nilabas nito ang isang patalim. Biglang sinugod ang matanda. Itinarak nito ang punyal sa puso ni Maestro Ubeng, ngunit nagawang saluhin ni Rogelio. Uy Brusco, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Tanong ni Rogelio. Pinapatunayan ko lang na hindi ako mahina. Ito ang paraan ko para ipaalam sa kanya na nagkamali siya ng mag-aaral na pinanigan. Wika ni Brusco. Hindi mo ba mauunawaan ng mga itinuro ko sa iyo? Kailanman wala akong pinanigan dahil bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang katangian at doon ko'y binabatay kung anong kakayahan ang ituturo ko. Wika ng maestro. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Brusco. Inulit pa nito ang pag-atake. Kaya napilitan si Rogelio na labanan si Brusco. Tumigil ka na, Brusco. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Makinig ka sa akin. Wika ni Rogelio. Paano kung hindi ako makinig? Anong gagawin mo? Kakalabanin mo din ako? Pasensya na, pero hindi ako natatakot sa'yo. Wika ni Brusco sabay sugod. Kaagad namang sinalubong ni Rogelio ang kaibigan. Kung yon ang kailangang gawin para gumising ka sa kaibangan mo, gagawin ko. Patawarin mo ko, Brusco, pero kailangan kitang pigilan. Tugon ni Rogelio sabay kumpas ng mga kamay. Lumitaw sa harapan ni Brusco ang napakalaking anino. Hinambalos siya nito. Dahilan para tumilapon ang binata papunta sa bader. Tumama sa nakausling bakal ang kanang braso ni Brusco na naging sanhi ng pagkakaputol nito. Pagbabayaran mo to, Rogelio. Nanalo ka man ngayon, pero titiyakin ko na sa susunod nating pagkikita, pagbabayaran mo ang ginawa mo. Wika ni Brusco. Tumakbo ito palabas ng tahanan ni Maestro Ubeng. Yun na ang huling beses na nagkita ang magkaibigan. Dahil si Rogelio ang naiwan, siya din ang nagmana ng lahat ng kakayahan ng maestro. Ipinagpatuloy ni Rogelio ang gawain ng kanyang guro hanggang sa magkaroon nito ng sariling pamilya. Ipinangako nito na paghahandaan ang muling pagkikita ng dating kamag-aral. Balik tayo sa kasalukuyang kaganapan. Huwag sanang matulad sa iyo ang nangyari sa amin ng kaibigan ko. Ginawa ko ang lahat para lang ipaintindi kay Brusco ang kanyang pagkakamali, pero hindi siya nakinig. Kaya ikaw, pakinggan mo ang lahat ng sasabihin ko dahil para sa iyo din ang bagay na to. Wika ng matanda na si Mang Rogelio sa kasalukuyan. Opo tatang, alam ko naman po yun eh. Pero sa tingin niyo po ba, karapat-dapat po ba ako sa mga ipapamana niyo sa akin? Tanong ni Adelo. Panahon lang ang makakapagsabi, Adelo. Hindi ko alam kung ano ang nakatadhana para sa iyo. Pero tandaan mo, hindi lang dapat sa 4 na sulok ng tahanang ito iikot ang buhay mo. Subukan mong tuklasin ang mundo sa labas. Mas marami kang matututunan. Wika ni Mang Rogelio. Siguro nga tama kayo tang. Pero para kasi sa akin, kulang pa ang lahat ng nalalaman ko eh. Mas gusto ko pong matuto mula sa mga karanasan nyo. Lalo na yung paggamit ng mutya ng musang. Wika ni Adelo. Natahimik si Mang Rogelio sa sinabi ng anak. Piniling ibahin ang usapan. Ang mabuti pa dalhin mo ang buslo at pumunta sa kagubatan. Wala na akong lampuyang. Kailangan ko nito bukas para sa gagawin nating panghaplas.
Wika ni Mang Rogelio. Wala nang nagawa si Adelo kundi sumunod sa ama. Hindi nawala sa isipan nito ang pangyayari. Bakit kaya sa tuwing babanggitin ko yung tungkol sa mutya ng musang, iniiba ni tatang yung usapan? Hindi ko siya maintindihan. Pero malaki naman yung tiwala ko sa kanya kaya alam kong may dahilan ang ginagawa niya. Wika ni Adelo. Kasama nito ang kaibigang si Rodolfo na noon ay nagsisimula pa lang sa pagsasanay sa ilalim ni Mang Rogelio. Tama ka, Adelo. Kung ano man ang dahilan ni Maestro para yun sa ikabubuti mo. Kaya bilisan mo na ang paglalakad. Mamaya abutan tayo ng ulan sa gubat eh. Madulas pa naman ang batong daan. Wika ng kaibigan. Matapos manguha ng mga sangkap, kagad na silang umuwi. Laking gulat ng binata dahil pagdating nila sa tahanan, may mga taong nakatayo sa atangan. May pasyente pa si tatang? Gabi na. Wika ni Adelo. Dali-daling pumasok ang dalawa. Nakita ang isang babaeng nakatali sa upuan. Mabuti naman at nandito na kayong dalawa. Rodolfo, bilisan mo. Kumuha ka ng mga lana at ang halamang ugat sa taguan. Ikaw naman, Adelo. Siguraduhin mong walang ibang makakapasok sa bahay, mapatao man o elemento. Wika ni Mang Rogelio. Hindi na nagtanong pa ang dalawang binata. Batay sa kilos ng matanda, seryoso ang lagay ng kanilang pasyente. Gumawa ng orasyon pang proteksyon si Adelo, habang si Rodolfo naman nakatayo sa likuran ni Mang Rogelio habang ginagamot ng matanda ang pasyente. Malala na ang tama ng barang sa katawan ng pasyenteng ito. Ang pagkakamali lang ng gumawa, nag-iwan siya ng bakas. Manood kang mabuti, Rodolfo. Wika ni Mang Rogelio. Napatingin si Rodolfo kay Adelo na noon ay patuloy na nagbabantay sa atangan. Hindi po ba dapat si Adelo ang nandito? Wika ni Rodolfo. Tama ka. Kasi siya ang higit na nakakaalam ng mga proseso. Pero mas mahalagang nakikita mo ang ginagawa ko, Rodolfo. Para pagdating ang panahon, kapwa nyo alam ni Adelo ang gagawin. Wika ni Mang Rogelio. Kinuha nito sa bulsa ang mutsyang pinaka-iniingatan. Kapiranggot na bato na halos kasing laki ng butil ng munggo. Nakasilid ito sa maliit na bote. Binuksan ng matanda ang sisidlan at nagsimulang magbulong ng mga dasal. Ramdam ni Rodolfo ang biglaang pagbigat ng katawan, kaya napatanong ito sa matanda. Ano pong nangyayari, Manong? Bakit parang bumibigat yata yung katawan ko? Hindi naman sumasagot ang matanda dahil nasa kalagitnaan nito ng pag-uusal. Ngunit ilang sandali lang, kusang lumantad ang kasagutan sa harapan ng binata. Isang malaking itim na anino ang tila yumakap sa pasyente. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo. Sa sobrang takot ay napasigaw ito. Dali-dali namang tumakbo si Adelo upang tignan ang nangyayari. Rodolfo, huminahon ka. Alam kong ito ang unang beses mong makakita ng nilalang. Pero sinisiguro ko sa'yo na hindi natin kaawayan. Isa sa mga elementong gabay ni tatang ang itim na anino, kaya wala kang dapat ikatakot. Wika ni Adelo. Pinayuhan din ito ang kaibigan na ipikit ang mga mata. Ngunit kagad itong sinaway ni Mang Rogelio. Hindi, Rodolfo. Manood ka, tignan mo kung ano ang nangyayari sa mga mambabarang na lumalabag sa kasunduan. Malinaw sa kanila ang babala. Ngunit hindi nila pinakinggan. Kaya nararapat lang sa kanila ang kaparusahan. Wika ng matanda.
Nanatiling nakamasid ang dalawa sa ginagawa nito. Hindi makapagsalita si Rodolfo ng mga sandaling iyon. Pinapanood nito ang nilalang na tila may hinuhugot na kung ano mula sa katawan ng pasyente. Kinakain niya ito. Ang nakikita mong hinihila palabas ng itim na anino, ang mismong kaluluwa ng mambabarang. Ito ang pamamaraan ng pagpataw ni Tatang ng kamatayan sa sino mang nahuli niya. Kahit elemento o kahit tao, ganyan ang ginagawa niya. Pagpapaliwanag ni Adelo. Wala pa ring nagbago sa reaksyon ni Rodolfo ng mga sandaling iyon. Kahit nang matapos ang gamutan, dito na nagsimulang makaramdam ng takot si Adelo para sa kaibigan. Kinabukasan, kinausap nito ang ama tungkol sa nangyari. Alam kong masyadong mahina ang dungan ni Rodolfo. Ito ang kinakatakutan ko, Adelo. Kailangan mong bantayan ang kaibigan mo. Dahil ang kahinaan niyang ito ang maaaring gamitin sa kanya ng mga kalaban sa hinaharap. Wika ni Mang Rogelio. Yan nga din po yung gusto kong sabihin sa kanya, Tatang. Pero baguhan pa lang si Rodolfo eh. Malaki pa ang pag-asang mabago niya ang ugali niya. Siguro naman sa paglipas ng panahon masasanay din siya. Wika ni Adelo. Tignan na lang natin. Ayoko magsalita ng tapos, Adelo. O siya, maganda na kayo. Aalis tayo. Ngayong araw ay may pupuntahan tayong mahalagang tao. Muling wika ng matanda. Kagad namang tinawag ni Adelo ang kaibigan na noon ay nagsisibak ng kahoy sa kanilang bakuran. Patuloy pa rin itong nananahimik. Kadalasan ay nakatulala at napapangiti mag-isa. Hindi na lang ito pinansin ni Adelo sa pag-aakalang kusa din itong mawawala sa paglipas ng panahon. Habang naglalakad ang tatlo, kinausap ni Adelo ang kaibigan, ngunit hindi ito sumasagot. Biglang tumigil sa paglalakad si Rodolfo, napatingin kay Mang Rogelio. Manong, mukhang may sumusunod sa atin ah. Wika ni Rodolfo. Napahinto sa paglalakad ang mag-ama. Nilingon si Rodolfo. Wala naman akong nararamdaman ah. Magpatuloy ka na sa paglalakad, Rodolfo. Isa pa, kung meron man silang masamang tangka sa atin, hindi rin sila makakalusot. Dahil napapaligiran tayo ng mga nilalang na nangangalaga sa mutsyang hawak ko. Tugon ng matanda. Kaunting kaalaman. Ang mutya ng musang ay isang uri ng bertud. Sinasabi ng karamihan na ito ay luha ng musang na naging bato. Kadalasan halos kasing laki lang ito ng butil ng munggo. Kakaiba din ang paraan sa pagkuha nito dahil kailangan mong sakta ng hayop hanggang sa maglabas ito ng luha at gamit ang iyong kanang hinliliit. Kailangan mo itong kunin at dali-daling isawsaw sa dinasalang tubig. Ang mutsyang ito, may kakayahang magbukas ng lagusan mula sa mundo ng mga namatay. Meron din itong kakayahan na tumawag ng mga kaluluwa. Sinasabi ding gamit ito ng mga sinaunang babaylan upang tumawag ng mga elementong gagabay sa kanilang mga gawain. Bihira ang taong nakakaalam ng pamamaraan ng pagkuha, kaya hindi rin ganong karami ang mutya ng musang. Balik tayo sa kwento. Muling nagpatuloy sa paglalakad ang binata hanggang sa marating nila ang pupuntahan. Nang mga oras na yon, nasa kalagitnaan sila ng kagubatan. Nakatayo si Mang Rogelio sa harapan ng isang malaking bato. Nakasulat dito ang pangalan ng isang tao. Ano po yung lugar na to? At saka bakit tayo nandito?
Tanong ni Adelo. Ito ang huling himlayan ng aking maestro. Ang araw na ito ay anibersaryo ng kanyang kamatayan. Hindi na ako nakakadalaw maraming taon na kaya naisip ko na puntahan para linisin. Wika ni Mang Rogelio. Napansin ni Adelo ang paligid ng bato. 5 metro paikot. Wala kang makikitang tumutubong damo. Samantalang sa paligid nito, makapalang talahib at malaki din ang mga puno. Bakit naman halos walang tumutubo dito malapit sa bato, tay? Tanong ni Adelo. Palatandaan niyan na may aktibong elementong nagbabantay sa lugar. Sagrado ang lugar na ito, kaya mag-iingat kayo sa mga galaw nyo. Wika ni Mang Rogelio. Tahimik na nag-alay ng panalangin ang matanda. Matapos binuhusan nito ng lambanog ang bato, kagad nang nagpaalam sa maestro. Wala pa ring pinagbago kay Rodolfo kahit nang pauwi na sila. Pagdating sa tahanan, kagad na itong kinausap ng binata. Rodolfo, sabihin mo nga sa akin, ano bang gumugulo sa isipan mo? Tanong ni Adelo. Hindi maalis sa akin yung nakita ko nung araw na yun. Hindi ako makapaniwalang nag-aalaga ng ganong uri ng nilalang si maestro. Wika ni Rodolfo. Bakit ba? Ano ba talaga yung nakita mo? Muling tanong ni Adelo. Demonyo yung nakita ko, Adelo. Nag-aalaga ng demonyo yung tatay mo. Wika ni Rodolfo. Nanlaki ang mga mata ni Adelo sa mga narinig. Minsan na nitong nakita ang sinasabing elemento, ngunit anino lang ang nasisilayan nito. Hindi naman siguro demonyo yung nilalang na yun, Rodolfo. Alam kong hindi magagawa ni tatay na gamitin ang kapangyarihan ng mutya para tumawag ng elemento mula sa impyerno. Wika ni Adelo. Maniwala ka sa akin, Adelo. Alam ko kung ano yung nakita ko. Malaking nilalang tapos may sungay. Yung kalating katawan niya, kambing. Tapos nagliliyab yung dulo ng buntot. Wika ni Rodolfo. Napangiti naman si Adelo sa sinabi ng kaibigan. Baka naman nagkakamali ka lang ng nakita. Minsan kasi may mga elementong gabay na halos kamukha ng demonyo. Pero hindi talaga sila ganun. Ang mabuti pa, magpahinga na muna tayo. Ako na magsasabi kay Tatang. Wika ni Adelo. Hinayaang magpahinga ang kaibigan. Pinuntahan nito ang ama upang kausapin. Tang, nag-aalala ako kay Rodolfo. Hindi pa rin nawawala sa isipan niya yung mga nakita. Alam kong yun yung unang pagkakataon na nakita niya yung isa sa mga gabay mong elemento. Pero ayon sa kanya, hindi na naituloy ni Adelo ang sasabihin. Dinuktungan nito ni Mang Rogelio. Demonyo ang nakita niya. Tama ang kaibigan mo. Sa mga ganong sitwasyon, hindi ko kontrolado ang kapangyarihan ng mutya. Kadalasan demonyo ang lumalabas. Pero hindi ibig sabihin, sinadya kong tawagin ng nilalang. Isa ito sa mga kainaan ng mutya. Wika ni Mang Rogelio. Napailing na lang si Adelo sa mga narinig. Kung ganun, may dahilan pala talaga para matakot si Rodolfo. Hindi niya kasi alam yung mga bagay na to. Siguro tay, dapat natin siyang kausapin tungkol dito bago pa mahuli ang lahat. Mungkahi ni Adelo. Sumang-ayon naman ang ama. Ngunit lingid sa kaalaman nila. Nakikinig si Rodolfo sa usapan. Kagad itong umalis nang makitang papatayo na si Adelo. Pinuntahan ng binata si Rodolfo sa kwarto.
Nagulat si Adelo dahil wala na doon ang kaibigan. Tang, nakita mo ba si Rodolfo? Wala na kasi siya sa kwarto eh. Wika ni Adelo. Hindi ko siya napansing lumabas dito sa sala. Tignan mo, baka nasa likod ng bahay lang at may kung anong ginagawa. Wika ni Mang Rogelio. Inikot ni Adelo ang buong paligid. Hindi nito nakita ang kaibigan. Muling pinuntahan ng binata ang silid. Nakita nitong wala na ang mga gamit ni Rodolfo. Tang, mukhang naglayas yata si Rodolfo ah. Wika ni Adelo. Hindi naman umimik si Mang Rogelio. Nagpaalam ang binata upang hanapin ito sa pagbabaka sakaling hindi pa ito nakakalayo ng tuluyan. Ngunit umuwing bigo ang binata. Hindi na nito nagawa pang abutan si Rodolfo. Wala din siyang kaalam-alam kung saan maaaring pumunta ang kaibigan. San kaya nagpunta si Rodolfo, Tang? Delikado pa naman lalo pat gabing-gabi na. Wika ni Adelo. Hayaan mo na siya, iho. Kinakailangan niyang lumayo para malinawan ang isipan niya. Kusang babalik yon kapag napagtanto niya na ang lahat. Wika ni Mang Rogelio. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito. Yon ang simula ng malaking problema. Nakarating si Rodolfo sa malayong baryo. Gawing dulo na ito ng kanilang bayan. Balak nitong umalis sa lugar sa takot na baka makita siya nila Mang Rogelio. Habang naglalakad, nakasalubong nito ang isang matandang lalaki. Malayo na sa kabayan ang lugar na iyon, kaya naman hindi maiwasan ng binata ang mapatanong. Magandang hapon po, Tatang. Ano pong ginagawa niyo dito? Dulo na po to ng bayan ah. Malayo na sa mga bahay ang lugar na to. Baka naman mapahamak kayo niyan. Wika ni Rodolfo. Pinagmasdan nito ang matanda. Nakitang putol ang kanang kamay. May malaking pilat sa kanang pisngi at may hawak na tungkod. Dito ako nakatira sa bahaging ito ng paryo. Ikaw ang dapat kong tanungin. Dahil alam kong hindi ka taga rito. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Tanong ng matanda. Napadaan lang po ko, Manong. Pupunta ako sa kabilang bayan eh. Kung dito lang po kayo nakatira, saan po yung bahay niyo? Sasamahan ko na po kayo. Medyo padilim na din po eh. Tugon ni Rodolfo. O sige, mabuti pa nga samahan mo na ako. Medyo malayo pa ang susunod na bayan. Ang mabuti pa, bukas ka na magpatuloy sa paglalakbay. Delikado ang daan yan. Maraming naglipa ng asong gubat. Wika ng matanda. Hindi na nag-atubili pa si Rodolfo. Napakabait ng matanda. Dahil pinatuloy siya nito sa sariling tahanan. Nakatira ang matanda sa maliit na kubo hindi kalayuan sa kalsada. Habang kumakain, nag-usap ang dalawa. Nagpakilala din ang matanda. Nga pala, Brusco ang pangalan ko. Ikaw, anong dahilan mo? Bakit ka naglalakbay? Tanong ni Mang Brusco. May mga bagay lang akong kailangang ayusin, Manong Brusco. Medyo magulo yung naging buhay ko eh. Tugon ni Rodolfo. Kung minsan, kinakailangan nating lumayo sa karamihan para mahanap ang ating mga sarili. Tama ang ginawa mo. Kung gusto mo manatili ka muna kahit ilang araw lang, baka sakaling may maitulong ako sa iyo. Wika ni Mang Brusco. Napag-isip-isip ni Rodolfo na tama ang sinabi nito. Sinunod niya ang payo ni Mang Brusco. O sige po, walang problema, Manong.
Masipag naman ako eh. Tugon ni Rodolfo. Nanatili ito sa tahanan ng matanda. Dito natuklasan na manggagamot din si Mang Brusco. Maagang nagising ang binata dahil nakarinig ito ng mga taong tumatawag sa pangalan ni Mang Brusco. Sa paglabas ng binata, nakita nito ang napakaraming taong nag-aabang sa bakuran ng matanda. Mabuti naman nagising ka na. Kakailanganin ko ng tulong mo ngayong araw. Medyo marami ang pasyente ko. Wika ni Mang Brusco. Hindi na nakapagsalita si Rodolfo. Sa isip nito, parang nakatadhana na mapunta siya sa isa pang manggagamot. Habang nanggagamot ito, pinakikiramdaman ng binata si Mang Brusco. Nakita nitong kakaiba ang pamamaraan ng matanda kaysa sa maestro. Lalo na sa pakikipagtuos sa mga elementong nanggagambala ng tao. Mas mainahon ito at hanggat maaari ay kinakausap niya. Nagbibigay ng pagpipilian. Kadalasang nauuwi sa pakikipagkasundo. Sa pamamaraang ito, ang gumagambalang elemento mismo ang nagpapagaling sa pasyente. Napansin din ni Tandang Brusco na may nalalaman si Rodolfo. Ngunit hindi muna ito nagsalita dahil maaaring natsambahan lang ito ng binata. Matapos ang mahabang araw ng gamutan, saka pa lamang kinausap ni Mang Brusco ang binata. Dito na ikwinento ni Rodolfo ang lahat. Ngunit hindi nito nabanggit ang tungkol kay Mang Rogelio. Sa nakikita ko sa'yo, kaunting pagsasanay lang, magiging mahusay kang manggagamot. Likas ang kaalaman mo sa mga halamang gamot, pati na rin sa elemento. Manatili ka pa ng ilang araw at sisiguraduhin ko sa'yo, magiging mahusay kang albularyo. Wika ni Mang Brusco. Sana nga po. Wala naman po akong hinahangad kundi ang makatulong sa maraming tao. Sa tamang paraan po. Handa po akong gugulin ng panahon para matuto. Wika ni Rodolfo. Kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan. Alam mo, minsan din akong naging mag-aaral. Disipulo ng isang mahusay na manggagamot pero nagkamali ako. Dahil hindi ko inunawa ang lahat. Hiling ko lang sa'yo, sana wag kang matulad sa akin. Nawalan ako ng kaibigan at mga taong tinuring kong pamilya ng araw na yon. Malaking pagkakamali kung tutuusin. Kaya ayokong maulit yon sa mga magiging mag-aaral ko. Wika ni Mang Brusco. Ilang mag-aaral na po bang tinuruan niyo, Manong? Tanong ni Rodolfo. Napangiti naman si Mang Brusco at nagsalita. Ang totoo, ikaw ang kauna-unahan kong mag-aaral. At siguro, ikaw na din ang magiging huli, kaya binabati kita. Tugon ni Mang Brusco. Natawa si Rodolfo sa sinabi ng matanda. Yun ang naging simula ng magandang samahan ng mag-aaral at guro. Maraming natutunan ang binata kay Mang Brusco. Hanggang sa tuluyan na itong naging batikang manggagamot. Tumatanggap na din ito ng sariling pasyente. Kung malaki ang naging pag-unlad ni Rodolfo, hindi naman nagpauli si Adelo. Naging mahusay ang binata sa kumbate espiritual dahil na din sa paggabay ng ama. Matagal na panahon din ang nakalipas. Ngunit ni minsan, hindi nawaglit sa isipan ni Adelo ang kaibigan. Kumusta na kaya si Rodolfo, Tang? Matagal na panahon na yung lumipas simula nang umalis siya sa bahay. Wika ni Adelo. Kung nasaan man ngayon ang kaibigan mo, siguradong nasa mabuti siyang kalagayan. Alam kong may mga natutunan siya mula sa atin at sana gamitin niya ito sa mabuting gawi. Wika ni Mang Rogelio.
Hindi na inasahan pa ni Adelo na muli silang magtatagpo ni Rodolfo. Ngunit sadyang mapaglaro ang kapalaran. Isang pasyente ang nakapagsabi sa kanila ng tungkol kay Rodolfo. Nakita ko yung dati mong estudyante dito, Mang Rogelio ha. Mukhang nanggagamot na din siya ngayon. Madalas ko siyang nakikita sa bayan. Wika ng pasyente. Hindi naman nagsalita si Mang Rogelio. Kinausap nito si Adelo. O subukan mong puntahan ang kaibigan mo sa bayan. Baka sakaling makita mo, ikumusta mo na lang ako. Wika ni Mang Rogelio. Natuwa naman ang binata sa sinabi nito. Kinabukasan maagang umalis si Adelo papunta sa bayan. Hinanap nito si Rodolfo sa paligid. Ngunit hindi niya ito kagad natagpuan. Nagpa siyang umuwi ang binata. Nang mapadaan nito sa plaza, nakita ang mga taong nag-uumpukan. Nilapitan nito ni Adelo para makiusyoso. Nakita nito ang isang matandang putol ang kanang kamay. Nagbebenta ito ng mga lana at kung ano-ano pang halamang gamot. Laking gulat ng binata nung makita nito kung sino ang kasama ng matanda. Rodolfo, ikaw ba talaga yan? Bungad ng binata. Napalingon si Rodolfo at ngumiti. Hoy Adelo, kumusta na? Oo, ako nga to. Anong ginagawa mo dito sa bayan? Tanong ni Rodolfo. Matagal ka naming hinahanap eh. May nakapagsabi sa akin na dito ka daw makikita. Hindi nga ako nagkamali. Teka, sino yung kasama mo? Balita ko nang gagamot ka na din ah. Tanong ni Adelo. Siya ang bago kong maestro, Adelo. At oo, manggagamot na ako. Kagaya mo. O siya, mamaya na lang tayo mag-usap ha. Kailangan ko munang asikasuhin yung mga tao eh. Wika ng binata. Biglang naramdaman ni Adelo ang panlalamig ng kaibigan. Hindi na ito ang dating Rodolfo. Bagaman natutuwang makita siya, nararamdaman niyang iba na ang aura nito. Inantay niyang matapos ang trabaho ng dalawa. Kinuha ang pagkakataon para kausapin ang kaibigan. Rodolfo, sandali lang ha. Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Adelo. Tatang, mauna na po kayo sa bahay. Ako na pong magdadala ng mga gamit natin. Sandali lang naman po ako eh. Susunod din po ako kagad. Hindi ako pwede magtagal, Adelo ha. Tungkol ba saan yung pag-uusapan natin? Tanong ni Rodolfo. Bagyang nagalit si Adelo sa naging tanong nito. Ano bang klaseng tanong yan, Rodolfo? Umalis ka sa pangangalaga ni tatang nang walang paalam. Sa tingin mo hindi kami nag-aalala sa'yo? Matagal ka naming hinanap eh. Ang buong akala namin patay ka na. Wika ni Adelo. Mas pinili ko na lang na hindi magpaalam eh. Magulo kasi yung isipan ko ng mga sandaling yun. Natatakot akong baka matulad tayo kina Tatang Rogelio at sa kaibigan niya. Wika ni Rodolfo. Alam mong hindi hahayaan ni tatang na maulit yun. Sana lang nagtiwala ka sa kanya. Wika ni Adelo. Nagulat ito sa sagot ng kaibigan. Sinong makikinig sa taong nag-aalaga ng demonyo at ginagamit pa sa panggagamot? Ayoko magpasailalim sa taong isinanla ang kaluluwa sa dyablo, Adelo. Kaya pasensya na kung umalis ako ng walang paalam. Pero sa kasalukuyan kong sitwasyon, napagtanto ko na tama yung naging pasya ko sa buhay. Sige na, kailangan ko nang umuwi, marami pa akong gagawin eh. Tugon ni Rodolfo. Hindi na nagawang pigilan ni Adelo ang kaibigan. Nagpa siya itong umuwi at ibalita sa ama ang nangyari. Ganun ba? Hayaan mo na ang kaibigan mo. Kung mapapabuti siya sa bagong maestro,
Maging masaya na lang tayo. Kahit papano, pinili pa rin niya ang mabuting landas. Wika ni Mang Rogelio. Pero Tang, nakatanim pa din sa isipan niya na nagsanla kayo ng kaluluwa sa demonyo. Hindi naman tama yun. Tugon ni Adelo. Hindi ko na maaalis sa kanya ang bagay na yon. Nasa kanya kung anong iisipin. Basta ang mahalaga, alam mong wala tayong maling ginawa. Wika ni Mang Rogelio. Hindi naman matahimik si Adelo. Pilit nitong iniisip ang sinabi ng kaibigan. Pinili nitong puntahan si Rodolfo sa pwesto sa plaza. Ngunit hindi niya ito muling nakita. Ilang beses siyang nagpabalik-balik sa lugar. Kaso nga lang wala siyang nakitang bakas ng kaibigan. Hanggang sa isang lalaki ang nakilala nito. Mawalang galang sa iyo, iho. Narinig kong itinatanong mo sa mga taong nandito ang tungkol sa dalawang manggagamot. Wika ng matanda. Opo, Manong eh. Kilala niyo po ba sila? Tanong ni Adelo. Sino bang hindi makakakilala kay Brusco at sa mag-aaral nitong si Rodolfo? Abay, napakahusay nilang manggagamot. Ang balita ko pa'y mas mahusay pa sila kaysa kay Rogelio. Tugon ng matanda. Biglang nanlamig si Adelo sa narinig. Naalala nito ang kwento ng ama. Brusco? Brusco po yung pangalan ng matandang kasama ni Rodolfo. Sigurado po ba kayo, Manong? Tanong ni Adelo. Tama ka, iho. Sigurado ako. Kilala ko ang taong yun. Kung gusto mo, isasamahan pa kita sa kanilang tahanan. Muling wika ng matanda. Kaso nga lang mas ginusto ni Adelo na bumalik muna sa tahanan at ibalita sa ama ang nalaman. Pagdating sa bahay, laking gulat ni Mang Rogelio nang marinig ang sinabi ng binata. Anong sinabi mo? Brusco ang pangalan ng bagong maestro ni Rodolfo. Baka naman kapangalan lang. Tanong ni Mang Rogelio. Hindi din po ako sigurado, Tatang. Pero malakas ang kutob ko na yun ang kaibigan mong si Brusco. Tugon ni Adelo. Huwag muna tayong magpapakatiyak. Kailangan nating patunayan ang mga sinasabi ng matandang yon. Teka, nakilala mo ba kung sino nagsabi sa'yo ng tungkol sa bagay na yon? Tanong ni Mang Rogelio. Hindi po, Tang, pero talagang malakas yung kutob ko eh. Si Mang Brusco nga ang tinutukoy niya. Isang paraan lang para mapatunayan natin. Oh, Tay, ano pong nangyayari sa inyo? May masakit ba? Tanong ni Adelo. Sinasapo ni Mang Rogelio ang kanyang dibdib. Nakita nito na hawak-hawak ng matanda ang maliit na boteng sisidla ng mutya. Binubuksan niya ito sa pamamagitan ng bibig. May kalaban, Adelo. Hindi biro ang taglay niyang lakas. Wika ni Mang Rogelio. Napalingon si Adelo sa labas ng tahanan. Nakita ang isang pamilyar na imahe. Rodolfo, bakit mo ginagawa to? Anong kasalanan ni Tatang sa'yo? Tanong ni Adelo. Hindi na sumagot pa si Rodolfo. Dali-dali itong tumakbo palayo. Hahabulin pa sana ito ng binata. Ngunit hinawakan ni Mang Rogelio ang kanyang kamay. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa kaibigan mo. Itinuring kanyang kalaban, kaya tanggapin mo na hindi na siya babalik pa. Wika ni Mang Rogelio. Habang inaalalayan papasok ng tahanan. Samantalang sa tahanan naman ni Mang Brusco, tahimik na kumakain ng dalawa. Nang biglang may kumatok.
Dali-dali itong pinagbuksan ni Rodolfo. Laking gulat ng binata dahil biglang nanigas ang katawan nito. Naglipa na sa paligid ang mga elemento. Nakita din nito ang isang pamilyar na muka. Adelo, paano mong natunto ng tahanan ko? Tanong ni Rodolfo. Ngunit hindi sumasagot si Adelo. Ibinaling nito ang atake kay Tandang Brusko, dahilan para tumilapon ang matanda palayo. Walang yaka, humanda ka sa akin. Pagbabayaran mo ang pananakit mo sa... Hindi na naituloy ni Rodolfo ang sasabihin. Pinigilan din siya ni Tandang Brusko. Sandali lang, Rodolfo. Maghulos-tili ka. Hindi siya ang kaibigan mo. Wika ni Tandang Brusko. Bigla itong sumuka ng dugo. Dali-daling pinunta ng binata ang maestro. Nang mga sandaling iyon, parehong galit ang laman ng puso ng dalawang binata. Kinabukasan muling pumunta ng bayan si Adelo para hanapin si Rodolfo. Ngunit lingid sa kaalaman nito na pumunta na sa tahanan nila ang kaibigan. Nang mga sandaling iyon ay nakaharap nito si Mang Rogelio. Magandang umaga sa iyo, Rodolfo. Ay salamat naman na padalaw ka. Anong sadya mo? Tanong ni Mang Rogelio. Nasaan si Adelo? Kailangan niyang panagutan ang ginawa niyang pagsalakay sa bahay namin kagabi. Dahil sa kanya kaya napahamak ang maestro ko. Wika ni Rodolfo. Napatayo ang matanda sa sinabi nito. Teka, anong sinabi mong sumugod? Tanong ni Mang Rogelio. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, tanda. Ilabas mo ang walang hiya mong anak kung ayaw mong lumala pa ang sitwasyon. Wika ni Rodolfo. Ramdam ni Mang Rogelio ang galit nito. Ngunit pinili ng matanda ang maging mahinahon. Sandali lang. Hindi kita maintindihan. Kasama ko si Adelo dito buong gabi. May kung sino ding sumalakay sa amin. Sa kasamaang palad tinamaan niya ako ng tigalpo. Hindi ko nakita kung sino ang taong yon dahil nawalan ako ng malay. Wika ni Mang Rogelio. Ngunit hindi kumbensido si Rodolfo sa sinabi nito. Ulitin ko ng isang beses pa. Nasaan ang anak niyo? Tanong ni Rodolfo. Akmang sasagot na sana si Mang Rogelio nang bigla itong sakalin ni Rodolfo. Kumalma ka, Rodolfo. Hindi ito ang sagot sa lahat. Ayaw kitang labanan dahil kahit papano naging mag-aaral kita. Nakasama kita sa loob ng mahabang panahon kaya pakiusap huminahon ka. Wika ni Mang Rogelio. Ngayon ipakita mo sa akin yung mga alaga mong demonyo. Tignan natin kung matulungan ka nila. Tugon ni Rodolfo. Laking gulat nito. Biglang may gumapos sa kanyang itim na anino. Ayoko sanang gawin ang bagay na ito. Pero sa kasalukuyan mong antas ng pag-iisip, alam kong hindi mo ko papakinggan. Wala kaming kinalaman sa mga nangyari sa inyo. Bibigyan kita ng pagkakataong makaalis sa lugar na ito. Huwag ka na muli pang babalik. Wika ng matanda. Kaagad nitong binitawan si Rodolfo. Nang bumagsak ang binata sa lupa, mabilis naman nitong binato ng tigalpo ang matanda. Dahilan para maparalisa ang katawan nito at maglaho ang gabay na elemento. Mabilis na umalis si Rodolfo sa lugar. Hinanap niya si Adelo. Habang nasa daan, nakasalubong nito si Tandang Justino. Hindi magkakilala ang dalawa, kaya labis ang pagtataka ng binata nang kausapin siya nito. Narinig kong hinahanap mo ang anak ni Tandang Rogelio. Napakalakas ng boses mo, kaya dinig na dinig ko mula doon sa kabilang dako.
Nakita ko sa bayan ng taong hinahanap mo. Balita ko'y hinahanap ka din nito. Wika ni Tandang Justino. Hindi na sumagot pa si Rodolfo. Mabilis itong tumakbo papunta sa bayan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagpang-abot ang dalawa. Ginamit ni Adelo ang daan sa kagubatan upang makarating ng mabilis sa tahanan. Nakita nitong nakahandusay sa lupa ang ama. Tang, ano nangyari? Sinong may gawa nito sa inyo? Si Rodolfo ba? Tanong ni Adelo. Ilang sandali pa ay nagkamalay na ang matanda. Oo. Si Rodolfo nga ang may gawa nito. Pero sandali lang, Adelo. Gusto ko makinig ka sa akin. Sa palagay ko may kung sinong nagpapagulo ng lahat ng bagay. Sinabi ng kaibigan mo, sinugod mo sila kagabi, gayong magkasama naman tayo buong magdamag. At ang nakakapagtaka, sabay nangyari ang pagsalakay. Wika ni Mang Rogelio. Pinagtagpi-tagpi ng matanda ang pangyayari. Maging si Adelo, nagkaroon ng ideya kung ano ang nagaganap. Kung ganon, kailangan namin magkaharap ni Rodolfo. Para magkaalaman kami ang mabuti pa. Puntaan natin ang kanilang tahanan. May nakapagturo sa akin kung saan sila nakatira. Wika ni Adelo. Pumayag naman ang matanda. Sa kabila ng pinsalang natamo, pinili nitong makipag-usap sa kabilang panig para malinawan na din ang isipan kung sino ang maestro ni Rodolfo. Tinunto ng binata ang daan. Natagpuan nito ang tahanan nila Rodolfo. Saktong nakaupo ang binata sa atangan ng tahanan nang makita nito ang dalawa. Dali-daling tumayo ang binata. Nag-usal ng pangdepensang dasal. Hanggang dyan lang kayo. Isang hakbang pa. Sisiguraduhin ko mamamatay kayo. Wika ni Rodolfo. Lumabas ng tahanan si Tandang Brusko. Ano bang ingay yan? At sino bang kaaway mo? Nanlaki ang mga mata ni Tandang Brusko nang makita kung sino ang panauhin. Maging si Mang Rogelio, nagulat nang mapagtantong tama ang iniisip. Ikaw nga, Brusko. Hindi ko inaasahang magkikita pa tayo muli, kaibigan. Napangiti si Tandang Brusko nang magsalita si Mang Rogelio. Ganon din ako, kaibigan. Palaki ang pagkukulang ko sa aking maestro. Umalis ako nang hindi nauunawaan ang lahat. At ang mas masakit pa, pinagtangkaan ko ang buhay ng kaisa-isang taong nag-aruga sa akin. Tugon ng matanda. Kagad nitong ibinaba ang depensang ginawa ni Rodolfo. Hinayaang pumasok si Adelo at Mang Rogelio. Anong ibig sabihin nito? Magkakilala kayo, Tatang? Tanong ni Rodolfo. Hindi lang magkakilala. Si Tandang Brusko ang matalik na kaibigan ni Tatang. Siya ang taong nakwento sa atin noon. Napalingon si Tandang Brusko kay Rodolfo. Kaya pala pamilyar sa akin ang mga halamang gamot at orasyon na pangkulong. Si Rogelio pala ang dati mong maestro. Ngayon ko lang nalaman ang lahat ng ito. Pero masaya akong naipagpatuloy ang mga itinuro niya sa iyo. Wika ni Tandang Brusko. Ay pasensya na at nagkita pa tayo sa maling pagkakataon. May mga nangyayaring kaguluhan. At sa palagay ko, iisa lang ang may gawa nito. Wika ni Mang Rogelio. Yan din ang naisip ko. Mukhang alam ko na kung sino ang may gawa nito. Tugon ni Tandang Brusko. Kahit kailan, talagang napakatalas ng isipan niyong magkaibigan. Bagay na kinaiinisan ko.
Dahil sa tuwing nakakabangga ko kayo, hindi man lang ako nananalo. Pero ngayong uugod-ugod na kayong pareho, hindi na ako magdadalawang isip na tapusin ang sinimulan kong laban. Laking gulat ng dalawang binata dahil ang matandang iyon ang nakilala nila at nag-udyok ng kaguluhan. Ikaw, kung alam ko lang na ikaw ang may gawa ng lahat ng to, hindi na sana ako nagsayang ng oras. Hindi na sana ako nagtanim ng galit sa kaibigan ko. Ganon din sana ako eh. Sana hindi ko nagawang sakta ng dati kong maestro. Patawad, Tatang Roelio. Nabulagan po ako ng galit. Wika ng dalawang binata. Ay walang problema, naiintindihan kita pero Postino, pasensya na. Masyado na kaming matanda ni Brusco para makipaglaro pa sa'yo. Siguro, hahayaan na lang namin ang dalawang ito na ituloy ang sinimulan nating laban. Wika ni Mang Rogelio. Naikwento na nito sa dalawang binata ang tungkol sa isang tao na pilit na sumisira sa samahan ng dalawa. Kaya naman naging malinaw sa mga ito ang intensyon ni Tandang Justino. Walang problema sa akin hanggat kaya nilang makipagsabayan. Nagkatinginan ang dalawang binata at napangiti. O dating gawi, Adelo. Alam mo na ang gagawin. Oo naman. Simulan na natin? Inaantay ko lang na sabihin mo yan eh. Pag-uusap ng dalawa sabay sugod. Si Rodolfo ang gumawa ng pananggalang sa paligid para hindi makaalis ang kalaban. Samantalang si Adelo naman ang direktang umaatake gamit ang mga dasal. Nung una ay nagagawa pang makaiwas ng matanda. Ngunit kalaunan, nakaramdam ito ng panghihina. Nararamdaman mo na ba ang epekto ng pananggalang ng kaibigan ko? Habang tumatagal ka sa loob nito, unti-unting nababawasan ang espiritual mong enerhiya. Kaya wala ka ng laban pa. Ayokong umabot sa punto na kailangan pa kitang patayin. Kaya sumuko ka na. Wika ni Adelo. Hindi nagpatalo si Tandang Justino. Pinangunahan nito ng galit. Sa kadailanang kahit sa mga mag-aaral ng dalawang katunggali, hindi niya nagawang manalo. Sino ka sa palagay mo? Bakit ako susuko sa mga kagaya niyong baguhan? Mamamatay akong lumalaban kung yun ang mangyayari. Wika ni Tandang Justino. Napailing si Mang Rogelio. Inihagis kay Adelo ang suot na botelya. Huwag mo nang patagalin ang isang yan. Marami ang mapapahamak sa oras na magpakawala siya ng mga elemento. Wika ni Mang Rogelio. Dali-daling binuksan ni Adelo ang bote. Nagsimulang tumawag ng mga nilalang. Dito lubusang nakita ni Rodolfo ang elemento na noon ay inakala niyang demonyo. Tingnan mo nga naman, maharlik ang balaw pala. Ito ang tanging katagang lumabas sa bibig ni Rodolfo habang pinapanood ang nilalang na parusahan ang matanda. Hindi nagtagal. Tuluyan itong napadapa ng elemento. Muli ay binigyan ito ng pagkakataon ng dalawang binata. Ngunit sadyang mataas ang ihi ng matanda. Kaya walang nagawa si Adelo, kundi tuluyan itong patawan ng kaparusahang kamatayan. Dito napatunayan ng magkaibigan na hindi matutumbasan ng anumang kaalaman o lakas ng kapangyarihan ang presensya ng isang kaibigan. Maging ang dalawang matanda, ito din ang napagtanto. Hindi inaasahan ni Mang Rogelio na muli silang pagtatagpuin ng kaibigan. Samantalang ang dalawang binata naman, naging magkatuwang sa pagpapatuloy ng gawain ng kani-kanilang mga maestro. Naging masalimuot man ang lahat para sa kanila
isang mahalagang aral ang natutunan ng dalawa. Pagtitiwala. Sa paglipas ng mga taon, mas lalong naging mahusay ang dalawa. Bagaman wala na ang mga maestro, patuloy nilang ginampanan ang naiwang tungkulin ng mga ito. Si Adelo ang naging tagapagmana ng mutya ng kanyang ama. At kagaya ng habilin ng matanda, ginamit ito ni Adelo para gumawa ng kabutihan kasama ang kaibigan.